Welcome sa DIRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga and syempre sa TVJ at sa mga dabarkads. Pero bago natin talakayin ang may balita tungkol dito sa headline po natin, narito muna ang ilang mga ganap at pasilip sa Itbulaga kanina. So kanina po, ito yung bumungad sa atin ng mga host. Andyan si Atasha Mulak na kung saan ay naitapik na po natin sa mga previous update natin na kung saan, diba, ginawan po ng fake news na yung mga magulang daw ni Atasha Mulak ay irereklamo po ni Bossing Vic Sotto or ipapabarangay. So sa tingin nyo po ba si Atasha dapat ay present pa sa Itbulaga kung may ganoong issue? Diba hindi na po dapat? So ibig sabihin lamang nito nang nagpakita po si Atasha Mulak ngayong araw po ng Friday, yung mga kumakalat na yon ay isang malaking fake news. Napakaganda po ng ugnayan ni Bossing Vic sa mga magulang po ni Atasha Mulak and syempre kay Dabarkads Atasha. Samantalang kanina naman po ay maraming nagrereklamong mga bashers dito po sa comment section ng live ng Itbulaga. Paano ba naman kasi si SQN po ay pinalitan ni Raisa May Dizon dito po sa segment ng Porinoy, The Apam Invasion, yung binibini po doon na nagbibigay ng talasalitaan. Si Raisa May Dizon po ang pumalit kay SQN. So siguro ito po yung sinasabi ni Raisa May na meron daw siyang surprise sa Itbulaga. So mas marami nga pong natuwa mga kadabarkads nang pinalit po itong si Raisa May kasi kwela etong si Raisa May. Pero ang hindi lang daw magets ng ilan, bakit pinalitan daw si SQN? Katulad ng nakita ko at nabasang komento dito po sa live chat ng Itbulaga. Sabi po dito ng dalawang netizen, binibining ang dapat. Tapos may nag-comment pa na mas enjoy ako kay Raisa. Tapos may nagsabi pa ditong mas nakakatuwa si Raisa kesa kay Ann sa segment ng Porinoy talasalitaan. Go 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 Raisa, ignore the bashers. So may nangbabash din po kay Raisa May dahil nga po siya yung pumalit kay SQN. So ang sa akin lamang pong maipapayo, instead na magkagulo kayo dyan, mag-enjoy na lamang tayo sa panonood po ng Itbulaga. Kasi ang ginagawa lamang ng Itbulaga po and ng TVJ production ay yung ikakaganda po lalo ng show. Yung ikakasaya po lalo at ikakakwela po ng buong segment. Kaya siguro pinalitan po nila si SQN. Pero kayo mga kadabarkads, ano po ang take ninyo dito? Kay SQN po ba kayo? Or kay Raisa May Dizon? Please comment down nga. Samantalang, congratulations naman dito po sa kapatid ni Maine Mendoza para po sa Shell Mobility Philippines Smiling Star Award Night, Country Awards Country Retailer of the Year. Etong si Nicolene Diana Mendoza. Ito nga po at nag-post po siya sa kanyang Instagram account, Country Retailer of the Year 2024, Gold Retailer 2024, Total Fuels Champion 2024. We would not be here if not because of the efforts of our staff. Salamat Mendoza Cluster, our loyal customers, and more importantly, God Almighty. So itong Shell na to mga kadabarkads ay ang business po ng pamilya Mendoza, yung parents po ni Maine Mendoza, no? So meron silang mga franchise na Shell na lalo pong nagpayaman syempre sa mga Mendoza. And si Maine Mendoza naman merong 7 or 8 na franchise na McDonald's, tapos yung nagpapatakbo or nagmamanage doon ay yung kanyang mga kapatid. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol kay Tito Sotto na kung saan ay tinutulan po etong hindi agad pagtalakay dito po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Sabi kasi dito sa inilabas na article, kaisa si Alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidate at dating Senate President Tito Sotto
sa paniwala na ang ibig sabihin ng forthwith na nakasaad sa saligang batas ay dapat agad aksyonan ng Senado ang articles of impeachment laban kay BP Sara Duterte. Kaiba ito sa pahayag ng kasalukuyang Senate President na si Chis Escudero na 20th Congress na ang tatalakay sa naturang kaso. Sabi ni Soto, kaya forthwith ang salitang inilagay ay para apurahin at aksyonan ito agad dahil nabibitin ang trabaho ng impeached official. Mahalagaan niyang malaman na agad kung guilty ba o hindi ang opisyal upang maipagpatuloy na niya ang kanyang trabaho. Kaya kailangang apurahin mo agad. Malaman na natin kaagad yan kung guilty or not guilty yan para makapagpatuloy na siya sa trabaho niya. Yun ang dahilan kung bakit nilagay yung forthwith, sabi ni Soto sa panayam po ng media. Pagbabahagi pa ni Soto na may ilang kasalukuyang senador ang kanyang nakausap at sinabi na maaari namang aksyonan na ng Senado ang reklamo because they can take it up now if they want to. Kasi nakakausap ko yung ibang mga senador. Hindi ganun yung mga sinasabi Pwede raw i-take up dagdag ni Soto. Nanghihinayang din ang dating Senate President dahil kung inaksyonan niya ito nang matanggap ng Senado, maaari na sanang mag-umpisa ng pagdinig ang Committee on Rules kahit naka-break. It's a pity because I think if they repaired it to the body during the time that they received the transmittal, they could have conducted hearings led by the Committee on Rules during the break and they could have convened if they wanted to by June 2 or even before. If they convened themselves as an impeachment court, saad niya. Hindi naman bumenta kay Soto ang dahilan na maaring makabawas ng boto ang impeachment lalo na sa Mindanao. So, ang take ko dito mga Kadaver Cats, may punto po si Tito Soto. Dito po sa kanyang mga naging pahayag na dapat po ay talakay na po kaagad yung tungkol sa impeachment kay BP Sara nang sa ganon ay hindi na po maabala ang lahat kung hindi naman guilty si BP Sara at makapagsimula na ng trabaho. Hindi po ba? Kaya nga sinabing forthwith kailangan ng madaliin ang tungkol sa pagtalakay ng impeachment. Taliwas sa sinabi po ni Chis Escudero. Samantalang, isang netizen or vlogger po ang naglabas ng pahayag dito po sa Facebook tungkol dito kay Tito Soto at sa kanyang magiging plataforma kung sakaling siya ay manalo sa pagkasenador ngayong Mayo. So ito po yung sinasabi ni Tito Soto na isusulong niya daw po yung 14-month pay. Sabi dito mga Kadaver Cats, budol is real daw. 14-month pay isusulong ni Tito Sen sa Senado pag nakabalik siya sa pwesto. So, ang nirereklamo po ng isang netizen na to or isang content creator dito po sa Facebook, sa tinagal-tagal daw po ni Tito Soto na malagi dyan sa Senado at naging Senate President pa nga, bakit daw ngayon lamang isusulong itong 14-month pay? Bakit hindi pa daw noon ito ginawa? Kung ito daw po ba ay pangbabudol lamang ni Tito Soto para makakuha po ng boto sa mga mamamayang Pilipino? Oh, medyo mabigat po mga Kadaver Cats, no? Itong pangako ni Tito Soto. Kaya sana po ay matupad niya to, 'di ba? Para nang sa ganon, yung mga kumokontra at pumupuna po sa kanyang isusulong sa Senado ay mapatunayan niyang mali ang iniisip ng mga ito sa kanya. So, ano sa tingin ninyo mga Kadaver Cats? Please comment down below. So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay.